Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo na makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kung kahapon tayo po ay ginulat ni Jesus sa kanyang mga binitawang salita, sa kanya po mga kumbaga mga critic, no, yung mga kanyang mga bashers na tinatawag, nung sabihin ni Jesus sa kanila na napakasama ng lahing ito dahil patuloy silang humihingi ng palatandaan, humihingi ng pruweba, no, para lang patunayan ni Jesus sa kanila na tama sila. Pero hindi po ito pinagbigyan ni Jesus, kaya hinarap niya ito at sinabihan na wala nang ibang tanda pa ang inyong makikita. Ngayon naman ay sa atin pong pagpapatuloy ng pakikinig mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, ay kanya rin namang sinasabihan ang mga pariseyo na kung saan mahilig sila sa mga panlabas lamang. Dahil dito po, no, inanyayahan si Jesus ng isang itinuturing nilang makasalanan. Pero dito po, no, kung babalikan natin, sabi po, inanyayahan siya ng isang pariseyo upang kumain. Yung pariseyo, ito yung ilan sa mga pariseyo, no. Hindi naman lahat po ng pariseyo ay talagang kalaban, kumbaga o lumalaban, kinakalaban si Jesus. Pero kahit pa ganon, no, ang pagtingin kay Jesus, mayroon pa rin pariseyo na inanyayahan siyang kumain sa kanilang tahanan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan nitong pariseyong ito, no? O baka pwedeng unti-unti ay gusto niya rin talagang makilala ng lubusan si Jesus. Sabihin niyo, no? Pumayag si Jesus na maimbitahan ng ilang pariseyo na kumain kasalo siya. Pero siyempre, hindi naman agad-agad po, no, na kumbaga mababago. O pwede kasing inimbitahan ng pariseyo itong si Jesus para medyo masabi ng mga tao na yung bang humanga sa kanya, no? Kasi ang galing eh. Biruin mo na sa loob mo ng bahay, yung sinusundan ng napakaraming tao. Pero dito, itinama ni Jesus itong mga pag-uugali ng pariseyo. Hindi porket inimbitahan si Jesus sa kanilang tahanan, ay susunod na lang siya at makikiayon siya doon sa kanilang mga paniniwala o nagiging pag-uugali. Kasi dito, sabi, napansin ng mga pariseyo, nagtaka yung mga pariseyo na makita na kumain si Jesus nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Kasi bahagi ng kanilang kultura, tradisyon, na medyo naging OA, kasi kapag kumain ka nang hindi naghugas ng kamay, ituturing ka ng marumi. Kasalanan pa rin yun para sa mga pariseyo.
kasalanan yun. Yung bang, okay, tama naman, mas maganda maghugas muna ng kamay bago kumain. Tinuturo natin yan sa mga bata. Pero dito, no, sabi nga ni Jesus, kayong mga Pariseo talaga, no? Inuhugasan ninyo yung labas, pero ang panloob, hindi. Pero mo yun, no? Yung bang pwede namang, normally, pag halimbawa kayo po, no, inimbitahan kayo sa loob, no, na kumain, no, sa loob ng bahay, pipigilan nyo talaga ang inyong sarili na mag-comment. Kadalasan, pagkatapos, no, doon nyo i-comment, doon nyo i-chismis. So, alam mo, yung bahay nila, ang dumi-dumi. No? Tinitiis nyo muna, yung pagkain nila, hindi ganun kasarap. No? Pero ito, diretsahan din. Wala talagang pagtatago. No? Hindi sinasayang ni Jesus yung pagkakataon para turuan itong mga Pariseyong ito. Kasi nga mabigat yung kanilang responsibilidad eh. Kaya talagang iba din yung approach ni Jesus sa mga Pariseyo. Hindi sa nang aaway o inaaway ni Jesus ang mga ito, kundi dahil may mabigat silang responsibilidad. Kaya hindi ganun ka, yung bang pasimple-simple, pa-cute-cute si Jesus para i-correct itong mga Pariseyo. Dahil nga, laging naiiwan sa panlabas ang kanila pong atensyon. Panlabas lagi. At gustong i-correct na Jesus na masigit na pahalagahan ang panloob. Kasi kung anong nasa kalooban, yun din yung lalabas. Kaya suriin natin din na mabuti. No? Baka maiwan din tayo sa panlabas lang. Minsan humahanga yung mga tao po. No? Kapag nakikita kayo sa online, parang ang babait naman, ang babanal naman kasi mga nakabelo. Ang galing naman. Tignan mo, pag tingnan mo, napaka-babait, no? Pero paano kapag tinatanggal na ang belo? Ganun pa rin ba? O kaya naman, may belo o wala, magaspang ang ugali. So, nasaan tayo? Maganda sana po, no? Kapag sinusuot ang belo, napapabago din, no? Kasi, siyempre, pag nakabelo ka, di ka pwedeng magaslaw, di ka pwedeng magmura, di ka pwedeng... Pero sana, unti-unti din na yung pati kalooban ay nababago din. Natatakluban na, no? ng mga belo na suot po ninyo. Pero muli, no? Pinapaalala sa ating lahat na hindi tayo pwedeng laging yung kung ano lang ang nakikita ng mga tao. Yung panlabas. Lalo pa ngayon sa social media, marami po yung nagpo-post, nagiging content, yung mga pakitang tao lang para pampataas ng views. Pero tandaan mo, walang nakakaligtas sa paningin ng Diyos. Ano man ang dahilan natin, ano man ang motivation natin para sa ating mga ginagawa, kitang-kita yan ng Diyos. Sana po pagsikapan natin na mapangalagaan natin ang ating mga kalooban. Hindi na importante pangit sa panlabas, ang mahalaga ay may kabutihang taglay ang isang tao. Amen?